itong investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control, kapag umabot na ito na ang iniimbestigahan na at pinapanagot na ay mga kongresista, o kumbaga ang iniimbestigahan na ay Kamara, medyo mahirap na. Malaking problema na ito. Ha? Bakit sa tingin niyo mga kabunyog, mga kababayan? Bakit na sinasabi kong malaking problema na ito? Kapag ang iniimbestigahan na ay Kamara. Ang mga kongresista ng Kamara, unang-una 300 ilan yan? 360. Napakarami niyan. Napakarami. At yung mga kongresista na yan, political dynasties yan sa kanya-kanyang lugar. Kumbaga yan yung mga politiko sa mga probinsya, regions, sa mga cities, municipalities. Ibig sabihin, hindi pa sila, may kanya-kanya silang kaharian, teritoryo. Yung kanilang legislative districts. Tinatawag nga natin ang nandyan sa Kamara, crocodiles. Kung pinag-uusapan natin ang korupsyon, mas hindi pa nga tayo nag-iisip na grabe na kumbaga pag sinabi nating senador, medyo hindi pa natin nakikita na sobra ang korupsyon. Pag kinumpara mo sa Kamara, sa House of Representatives, sa mga kongresista, mas matindi ang korupsyon doon sa Kamara. Kaya pag sinabi mong buwaya, crocodile, ano yan? Kamara yan. House of Representatives yan. Kaya ngayon, sanay na itong mga sa Kamara ng mga maniobra tungkol sa korupsyon. Bawat kongresista may mga paraan ng pagiging korupsyon sa kanya-kanyang lugar. Master na nila yan. Halimbawa, nung mga panahon pa, o pag sinabi mo nung Speaker Ramon Mitra, panahon ni Cory yan. Alam yan na si Ramon Mitra noon, hawak niya ang mga kongresista at bawat kongresista busog niya yan na sa korupsyon. Ganon din noon sa panahon ni Ramos, ang speaker noon si Jody Benicia, busog din yung mga kongresista noon. Lahat yan. Sa bawat panahon, ang mga kongresista sa bawat administrasyon, inaalagaan talaga yan. Kasi kailangan mong makuha, kung presidente ka, wag mong kakalabanin ang mga kongresista kasi marami yan. Marami yan. At pagdating sa politika, yan ang may hawak ng mga butante sa mga teritoryo. Kasi sila yung naka-ground. Sila yung nasa ground. Ang karamihan ng kongresista, sila ang may contract sa mga mayors, governors, hanggang barangay captains. Hanggang punong barangay. Hahabuli na ngayon na yung mga kongresista na yan ang managot. Aalma yan. Aalma yan sa tingin ko. Kayo sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, pag-usapan natin, kasi itong susunod na yugto ng mga investigasyon, tatamaan na ang mga kongresista. Yan, tingnan nyo yung nasa picture. Sa ngayon, nakatutok yung focus sa anomalya kay Saldico. Si Saldico, hindi pa yung iba. Kay Saldico nakatutok. Kasi siya ang House Appropriations Committee Chair. Saka siya naman talaga yung napakatindi naman yung ginawa. Napakatindi naman. Busog naman. Grabe naman ang maniobrang ginawa ni Saldico. Kaya nga siguro noong 2024 pa sinibak na siya sa House Appropriations Committee Chair. Dahil parang sobra. Siguro nakita na rin nila PBBM. Grabe ang ginawa nitong Saldico na to. O kaya noon pa nag-resign na siya. Nag-resign siya sa pagka-chairman ng House Appropriations Committee. Okay. Ngayon naman, iimbestigahan naman si Romualdez. Kasama na si Romualdez kasi nirekomenda ng ICI at saka ng DPWH kasuhan si Romualdez at si Saldico. Dalawa na. Sumunod dyan, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, iimbestigahan din nila si Dong Gonzales. Yang nakikita niyong nasa harapan, yung nakasalamin dyan sa harapan, si Dong Gonzales yan. Kasi kontraktor yan eh. Kontraktor. Ibig sabihin, congressman na kontraktor. Maraming projects yan ang pamilya niya doon sa sa Pampanga. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, isa pang iimbestigahan, yung naka-side view doon sa baba ni Romualdez, kung titingnan nyo sa picture, si Garjola yan. Sabi ni Congressman
Leandro Libeste ng Batangas, ano daw yan, malaking kontraktor din yan, parang Diskaya at parang Saldico rin. Parang pangatlo nga daw yan sa pinakamalaking kontraktor. Kontraktor din kasi congressman. Party list yan eh. CWS party list. Ha? Mayroon yang mga properties na ano daw, real estate property sa Amerika. Kaya ito, tapos iimbestigahan na rin daw malamang si JJ Suarez. Gayon din si Manix Dalipe, yung nakikita nyo dyan sa picture. Kaya lalawak na ang iimbestigahan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Nito kasing nakaraang araw ang nakita natin mga senador. Pagkatapos ng senador, nakita natin yung sa executive. Lumabas na yung pangalan ni Bersamin, Amina Pangandaman, yung mga yusek na sila Ulaybar. Pero sa susunod naman, mga kongresista naman. Si Saldico nahagip na. Sunod na Romualdez. Tapos Dong Gonzales, Garjola. Malamang si JJ Suarez, si Manix Dalipe. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan natin, ano na ito? Medyo tatamaan na ang kamera. Sa tingin nyo, habang iniimbestigahan ang kamera, iniisip niya ng mga kongresista, baka sa susunod, mahagip na ako. Lagi yan, iisipin niya ng kongresista. Halimbawa dito sa amin, yung mga kongresista sa amin sa Bicol, iniisip na nila yan. Sana hindi kami mahagip. Sana yung aking mga projects dito na may mga anomalya rin, wag mahagip. Sa ngayon, nagdadasal sila ng ganun. Pero hindi naman tayo papayag eh. Ang mamamayan, hindi papayag na hindi imbestigahan yung mga projects sa mga probinsya. Yung mga projects ng mga kongresista sa mga probinsya, dapat imbestigahan yan. Kasi lalawak, kasi ang panawagan, managot ang lahat ng sangkot eh. Kaya lang, kapag tinamaan na ang mga kongresista, ibang klase na yan. Ibang klase. Maraming iimbestigahan dyan. 315, 316, or 320 yan na kongresista. Sabihin na lang natin na mga 100 dyan ang involved sa anomalya din sa flood control. Or 150. Grabe. Talaga mga kabunyog, mga kababayan, hindi matatapos ito sa taong ito or kahit baka sa sunod na taon. Ang daming makakasuhan dito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga magbubuo na ng permanente na. Kasi yung Independent Commission for Infrastructure na binuo ni PBBM, executive order lang yun eh. Executive order lang. May panukalang may Senate bill ngayon na inisponsoran, sila Kiko Pangilinan, ganun din sila Senadora Laila sa House, may counterpart, gagawing permanent na. Yung Independent Commission for Infrastructure magiging permanent na at created na by Congress. Ibig sabihin, kahit magpalit ng presidente, tuloy-tuloy na yan. Kasi ang dami talagang iimbestigahan. Sa totoo lang, ang lumalabas pa lang, senador. Tapos itong sa executive, yung mga executive officials. Tapos ilan na mga kongresista. Sa ngayon, Saldico. Tapos si Romualdez. Pero si Dong Gonzales, iimbestigahan na rin. Susunod na rin yung Garjola. Ini-insist ni Leandro Libeste, yung congressman ng Batangas, imbestigahan din daw yang si Garjola. Kasi malaki rin daw yan. Ito mga kabunyog, ang susunod na mga mangyayari. Kapag mga kongresista na ang inimbestigahan, marami na yan. Lalawak at lalawak. Grabing trabaho ang gagawin ng itong mga nag-iimbestiga nito. Gayon din yung ombudsman, grabing trabaho. Mapupuno ang kulungan natin. Si Saldico kasi, umaalma si Saldico kasi sabi niya, bakit ako lang? Ginagawa akong poster boy ng katiwalian, di ba? Yun yung reklamo ni Saldico eh. Sabi niya parang siya lang daw ang ilalaglag. Pero hindi. Lumilitaw ngayon na kahit si Romualdez, nirekomenda ng kasuhan ng plunder. Kaya iimbestigahan na rin yan. Si Dong Gonzales, sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, iimbestigahan na rin. Si Garjola, nilalabas na ang mga ebidensya ni Congressman Leandro Libeste, iimbestigahan na rin. At susunod diyan, sila na yan, kaya yung mga nakasama ni yung mga matataas na officials nung panahon ni Romualdez nung siya ang speaker, mahahagip. Nahahagip ngayon.
Kaya ba ni PBBM mahagip yang mga kongresista na yan? Kasi ibang klase pag kongresista na yung inimbestigahan eh. Matitigas ang ulo niyan. Mag-uusap-usap talaga yan para kontrahin ang investigasyon. Iba ang mangyayari kapag mga kongresista na ang inimbestigahan. Mayroon na napapansin tayong parang kiskisan sa kamera. Mayroong mga kiskisan sa kamera na nangyayari. Ang bagong speaker ngayon, nakikita nyo yan sa picture, yan si Buji D. Yan yung pumalit kay Romualdez. Nung nalagay na sa alanganin si Romualdez, napilitan na si Romualdez na bumaba sa pwesto bilang speaker. Ang napagkaisahan na ng mga kongresista na maging speaker, si Buji D. Yang nakikita nyong nakasalamin. Kaya lang, maraming nangyayari ngayon sa ilalim ni Buji D, na parang ayaw ng mga kongresista eh. Halimbawa, si Buji D ay nagsulong ng anti-political dynasty bill. Ang mga D sa Isabela ay mga political dynasty yan. Yung anak niya, yung kapatid niya, pati yung sister-in-law niya, daughter-in-law niya, lahat halos ng pamilya ng D nasa politika sa Isabela. Kaya itong si Buji D, kilalang political dynasty sa Isabela. Pero nung isang araw, inanunsyo niya na isasulong sa Kamara ang anti-political dynasty law. Speaker na mismo yan ng Kamara. So, medyo may mga umaalmang mga kongresista. Kasi mas karamihan ng kongresista ayaw nila ng anti-political dynasty law. Pero speaker na mismo yung nangunguna eh. Bakit sinusulong yon ni Buji D, ni Speaker Buji D? Siyempre kailangan niyang ipakita itong nangyayaring mga anomalyang ito. Alam naman natin, ang isa sa sinisisi natin dyan, yung political dynasty. So para ipakita ni Speaker Buji D na seryoso sila, isusulong nila ang anti-political dynasty. Okay sa kanya yun bilang speaker. Kaya lang, may mga kongresista na ayaw at marami yon. Kasi siyempre yung mga kongresista sa mga probinsya kasi, ang mga kongresista, yung kapatid niya gobernador, yung asawa niya mayor. Ayaw nilang tapusin ang political dynasty. Kaya hindi rin nila gusto yung ginagawa ni Buji D na anti-political dynasty. Pangalawa, si Speaker Buji D, open siya na lumawak ang investigasyon. Kasi order ng presidente, maging bukas ang lahat. Ang order ng presidente ni PBBM, maging bukas ang lahat. Si Buji D, okay siya doon. Kasi siguro safe siya na sasabihin niya, hindi ako involved dyan. Ang problema, yung mga kongresistang involved, tulad nila Romualdez, tulad nila Suarez, tulad nila nila Garjola. So ibig sabihin, may mga kongresista ngayon na umaalma sa ginagawa ni Buji D. Siguro dahil si Buji D mas nagko-cooperate sa programa ng presidente. Pangalawa, yung sinusulong niyang anti-political dynasty. Yung sinusulong niyang anti-political dynasty. Kung titingnan natin ngayon, parang nagkakaroon ng kiskisan sa loob ng Kamara. Kasi si Speaker Buji D medyo gusto niyang isulong talaga yung mga reforma tulad ng anti-political dynasty bill. Siya mismo ang principal na nagsusulong noon. Pangalawa, yung investigasyon sinusulong niya. Ngayon, medyo may mga tinatamaan ng mga kongresista. Lalo na sila Martin Romualdez siyempre. Lalo na sila JJ Suarez, malamang aabuti na ng investigasyon. Sila Garjola, sila Manix Dalipe. So nararamdaman na nila yan. Kumbaga, parang nakikita nila itong si Buji D, sa halip na ipaglaban sila na wag lumawak ang investigasyon, dapat maprotektahan sila na wag silang mahagip ng investigasyon. Ang nangyayari, si Buji D, hindi sila pinaglalaban. So ang tingin nila kay Buji D, weak ito, malambot ito. Yun ang tingin nila. Ang gusto kasi nila, ang speaker, puprotektahan sila. Ang nakikita kasi nila dyan, ang ilalaglag lang si Saldico o ilang congressman siguro. Pero
Yung grupo ng mga kongresista tulad nila Romualdez, Suarez, Garjola, Manix Dalipe, gusto nilang protektahan siyempre. At ang mga kongresista, gusto nila, wag silang mahagip niyan ng mga investigasyon na yan. Kung mayroon mang mahagip, ilan lang. Wag namang gawing malawak. Pangalawa, dapat itong mga sinusulong na ito na programa laban sa korupsyon, hindi dapat umabot sa punto ng pagbabago ng sistema. Kasi kapag nagkaroon na ng anti-political dynasty law, malaki ang mababago sa sistema. Sa tingin ko, hindi handa sa ganyan ang mga kongresista. Kasi ang mga kongresista ang pinakatrapong politiko sa bansa natin. Hindi lang yan makakontra kay PBBM kasi presidente yan. Pero sa likod-likod yan, ang nararamdaman yan, parang mahahagip tayo. Pahayag ba kayo sa ganyan? Yung speaker natin, parang hindi tayo nadidipinsahan. May mga ganyan yan, mga kabunyog na pakiramdam. May mga ganyan yan. Kaya naghahanap sila ngayon ng sitwasyon na dapat yung mga kumbaga magko-cooperate sila diyan sa investigasyon. Pero dapat wag naman marami ang mahagip niyan. Piling-pili lang ang mahagip. Wag naman yung napakarami mahagip niyan. Pangalawa, syempre sila Romualdez, ayaw nilang mahagip sila niyan. Sila Garjola, sila Manix Dalipe, sila Suarez. Kasi yan sila yung liderato ng 19th Congress eh. Ay ngayon, ang liderato na ng 20th Congress, ito nang sila Bujidi. So ang inaasahan kay Bujidi, poprotektahan niya ang mga kongresista. Parang katulad yan sa Senado. Di ba ang gusto ng mga senador, kaya gusto nilang ang Senate President ay si Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero, pinoprotektahan sila. Gusto rin nila na ang Blue Ribbon ay si Marcoleta kasi pinoprotektahan sila. Ayaw ni Marcoleta ang imbestigahan ng mga senador eh. Ganon din si Chis Escudero. Pero si Soto sa Kasilakson, hindi. Kahit senador, kung talagang involved, tinuturo ng ebidensya, imbestigahan. Pagdating din dito sa Kamara, yun din ang nakikita nila kay Bujidi. Parang hindi sila napoprotektahan. Medyo nagkakaroon ngayon ng kiskisan dyan sa Kamara. Nagkakaroon ng kiskisan dyan. Mapapansin mo naman, halimbawa yung speech ni nakita nyo yung speech, napanood nyo yung speech ni Congressman Egay Erese. Sabi ni Congressman Egay Erese, reformahin na natin ang Kamara. Grabe na ang korupsyon. Kailangan nating mag-cooperate. Hindi pwedeng walang mabago sa bansa natin. Kaya lang, kinuntra naman ni Garin. Sabi ni Garin, i-detalye mo ang sinasabi mo, hindi yung masyado kang general. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin ang dyan, susunod na mangyayari dyan. Pero, kung isang nauobserbahan nga natin, sa tingin natin, gagalaw ang kampo ng mga kongresista na delikadong tamaan. Kaya ngayon, matulog yung mga balibalita. Gusto nilang palitan si Bujidi. Tinutulak nilang ipalit si Congressman Ronnie Puno ng Antipolo. Yang nasa pinakakanan, si Ronnie Puno yan. Ang numero unong nagtutulak kay Ronnie Puno na ito na yung maging speaker ay yung grupo ng mga kongresistang identified kay Martin Romualdez. Bakit nila gustong palitan si Bujidi? Sa tingin nila, weak ito malambot. Bakit nila nakikitang malambot? Kasi hindi sila kayang protektahan. Ang gusto nila sa Kamara, tama na yan na si Saldico mahagip. Kung may iba man na mga kongresista, kunti lang. Wag namang marami. Kumbaga, safe ang mga kongresista. Kung anumang anomalya ang kinasasangkutan nila, safe sila dahil ang speaker, poprotektahan sila. Hindi hahayaan na umabot ang investigasyon na malawakan. Yan yung gusto nila sa speaker. Ang problema, hindi nila yan makita kay Bujidi. So sa tingin nila kay Bujidi, weak. Naghahanap sila ngayon. Naghahanap sila ngayon ng speaker na sa tingin nila kaya silang ipaglaban. Ganon din si Romualdez. Ang gusto ni Romualdez, yung liderato ng Kamara, kaya silang ipaglaban. Gayon din sila sila Manix Dalipe, sila Suarez. Hindi nila ito nakikita kay Bujidi.
At sa baliktad pa nga, nakikita nila parang si Bujidi payag na palawakin ang investigasyon sa Kamara at nagsusulong pa si Bujidi nung anti-political dynasty bill. Siya ang sponsor eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, may mga galaw ngayon sa loob ng Kamara para patalsikin si Bujidi, palitan ni Puno. Sa ngayon, hindi pa nangyayari yan. Kasi 160 na kongresista ang kailangan mo, 140 pa lang daw. Dinideny naman yan ni Puno. Sabi ni Congressman Puno, hindi, wala namang ganyang galawan dito. Ay, syempre, i-deny yan. Syempre, i-deny yan. Pero dahil pinag-uusapan yan, ibig sabihin, kung wala namang, kung may usok, ibig sabihin, may apoy. Hanggang ngayon, laman pa rin yan ang usap-usapan. Dinideny yan nila Bujidi, dinideny yan nila Puno, pero malakas ang ugong-ugong na ang mga kongresista gusto nilang palitan si D. Hindi daw kasi nalalambutan sila dito. Weak ang leadership ni D, sabi nila. Pero ang tinutukoy kasi nilang weak kay D, kasi nga hindi sila napoprotektahan nito. Si D kahit papano sinusulong talaga na magkaroon ng investigasyon sa mga kongresista. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nangyari. Ngayon, ang isang halimbawa niyan, itong si Congresswoman Garin, yung nakita nyo nakaping, Iloilo yan. Makikita nyo yung debate nila ni Erese. Si Erese, reformist na gusto niya i-reforma ang Kamara. Gusto niya, sa nangyayaring itong grabing korupsyon, makakita naman ng pagbabago sa Kamara. Kaya lang si Garin, talagang ang sabi ni Garin, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Garin, bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Detalyin mo kasi, anong problema? Doon mo makikita na may mga kongresista na ayaw nila nang magkaroon ng reforma sa Kamara. Mayroon ding mga kongresista na gusto na rin nilang magkaroon ng pagbabago sa Kamara. Yan yung grupo ng Makabayan Black, yan yung grupo nila Laila de Lima, Chel Jokno, Bayan, sila saka ito si Igay Erese. Yan yung mga gusto ng kahit papano magkaroon na ng pagbabago sa Kamara. Kaya lang syempre may resistance. Ang resistance diyan, yung grupo nila Garin. Yang grupo nila Garin. Sila Garin, talagang dinidepensa niya yung kalakaran ng Kamara. Syempre, sasabihin nila Garin, suportado nila ang programa ng presidente laban sa katiwalian. Pero gusto nila niyan malimit. Hindi masyadong malawak. Kung may tatamaan man sa kanila sa mga kongresista, kunti lang. Kaya nga, nakaramdam si Saldico, parang ako lang yata ang tatamaan eh. Pero hindi naman. Makikita naman natin ngayon, sabi ng inirekomenda naman na imbestigahan si Martin Romualdez at kasuhan kung talagang may ebidensya. At rin dito, ito mga kabunyog, mga kababayan, sabi rin ni Ombudsman Boying Rimulya, iimbestigahan din si Garjola, iimbestigahan din si Dong Gonzales. Mayroon pang mga nagpo-propose, pati si Suarez imbestigahan. Posible talaga ang pagkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Kamara. Kapag si Puno na ang naging speaker ng Kamara, mas talagang yan kay Romualdez, tagapagtanggol yan ni Romualdez. Puprotektahan yan sila Romualdez. Pwede pang si Saldico, hindi, kasi wala na yan si Saldico. Pero si Romualdez, talagang pinuprotektahan yan nila Adjong, nila Puno. Kaya pag sa tingin nila, kailangan na talagang palitan si Bujidi, si Puno na ang magiging speaker. Pero pag si Puno ang speaker, asahan na natin, haharangan yan ang mga investigasyon, magko-cooperate yan, pero limitado lang. Kumbaga, may mga tatamaan na mga kongresista pero limitado, hindi malawakan. Yan yung magiging policy niyan sigurado ni Puno. Kasi sinabi naman ni Puno Sinabi niya naman ang policy niya bilang Kaya, abangan natin ang mangyayari sa Kamara. At kapag si Puno na ang naging speaker, medyo magiging kakampiyan ni Speaker Martin Romualdez kasi solid na supporter ni defender ni Romualdez itong si Puno. Magiging leverage siya ni Romualdez. Kasi siyempre kapag kontrolado rin ni Romualdez ang speaker, kakampi niya, mag-aalangan din ang ang Malacanang.
Hindi kasi natin alam, talaga bang si PBBM ay hinahayaan na kung anong mangyari kay Romualdez? Siyempre, si Romualdez din, iniisip niya rin, linalaglag na kaya ako? Linalaglag na kaya ako? O di siyempre, kung linalaglag na siya, kailangan yung speaker kakampi niya para protektahan din siya. Kasi kung hawak ni Romualdez ang speaker, tulad ni Puno, mag-aalangan din ang Malacanang na itudo-todo ang investigasyon. Kasi halimbawa, yung ICI at saka yung DPWH, si Vince Dizon, sumusunod lang naman yan sa kumpas ng presidente. Lalo si Vince Dizon. Ngayon, kung nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez na parang ano na siya, hindi na siya protektado, hinahayaan na ng Malacanang na ano siya, imbestigahan siya, siyempre gagamitin ni Romualdez yung Kongreso. Marami rin naman kasing bagay na hihilingin din ang Malacanang sa Kongreso, sa Kamara. Mahihirapan sila kung kontrolado rin nila Puno at Romualdez ang mga kongresista. Leverage din nila Romualdez yan. Leverage din nila yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong susunod nating mga araw, magiging grabe ang aabangan talaga natin ang mangyayari. Kaya kapag ito ng Kamara ang inimbestigahan, mahirap sa parte ng administrasyon. Kasi 316 o 320 yan na kongresista. Kung iisa lang ang tutumbukin mo dyan, tulad lang ni Saldico, walang masyadong problema. Pero hindi naman papayag ang bayan na si Saldico lang. At dyan na ngayon yung malaking problema. Mabigat sa mga kongresista na sila mahagip ng pagpapanagot. Hindi sila sanay sa ganyan . Hindi sila sanay sa ganyan. Kaya lang, sinimulan ito ni PBBM, sabi niya, sinimulan niya, tatapusin niya. Abangan natin talaga ito. Sinabi na natin, ito yung Pandora's box yan. Pandora's box ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.